pasalamatan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes, narito tayo ngayon dahil ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. At tayo ay haharap sa Kanya. Kung ano man meron tayo ngayon dala-dala, ano man yan, bigay natin sa Panginoon. No? God don't need anything from us. Ang kailangan lang niya sa atin ang ating puso. No? Nothing that we've done can make Him love us less. Nothing we can do can make Him love us more. So ngayong umaga, Jesus or God just simply calls us to come to Him. So let us bring our praises, bring our heart, our whole self to the Lord. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord, we're here today, gathered, Lord, in your name. Wala kaming ibang gagawin kundi ang purihin ka at sambahin ka. Sapagkat ito ang nararapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Every tear you cry is precious
come to you, Lord. We come to you right now, Lord. Naririto ang iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama kami, Panginoon. Lord, maaring iba sa amin, mayroong mga bit-bit, Panginoon, ng mga karamdaman man ito, Lord. Mga kabigatan sa puso, mga problema, ano man ito, Panginoon. Lord, hindi namin kaya kung wala ka sa buhay namin, O Diyos. Lord, we acknowledge, Lord, that we can do nothing without you, Lord, sa buhay namin. Kaya, Lord, ano man mga kabigatan na ito, Lord, binibigay namin sa iyo, nilalagay namin sa iyo mga paanan, Panginoon. Lord, kayo na lamang po, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa buhay namin, Lord. Lord, we trust you. We have faith in you, Panginoon. Alam namin, Lord, sa kabila ng mga kabuluhan, sa pamilya, sa kapaligiran namin sa buong mundo, Lord. Alam namin, Lord, at naniniwala kami na isang araw babalikan mo kami. Lord, kaya habang kami nag-iintay, tulungan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, na masustain namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Salamat, salamat, salamat. Tunay nga, ikaw lamang maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, tanggapin mo ang aming mga papurit pagsamba na mula sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Muli, salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Muli, magandang umaga. Merry Christmas muli sa ating lahat. Ang iba siguro, masarap kasi ang panahon, no? Sarap pa matulog ngayon. Ayan, kaya siguro wala sila. Pero praise God, kahit kulang tayo, konti tayo, hindi natin pag-iintayin yung ating kamiting ngayon. Ang kamiting natin ngayon, ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So makibasa po kayo sa akin sa Psalm 91, sabay-sabay po, 92, sabay-sabay po tayo. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. To the music of the 10-string lyre and the melody of the harp, for you make me glad by your deeds, Lord. I sing for joy and what your hands have done. How great are your works, Lord! How profound your thoughts! Senseless people do not know, fools do not understand. That though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be destroyed forever. But you, Lord, are forever exalted. For surely your enemies, Lord, surely your enemies will perish. All evildoers will be scattered. You have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured on me. My eyes have seen the defeat of my adversaries. My ears have heard the rout of my wicked foes. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of God. They will bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Proclaiming the Lord is upright. Amen. Hallelujah. There is no wickedness in him. Amen. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. We are here, Lord. We praise you, we glorify you, and we worship you, Lord. Hallelujah. Yes, we celebrate the truth. We know that we are here because Jesus has set us free. Amen. Hallelujah. Woo! Woo! We come with confidence. We come with joy. And let's worship the God who gave us freedom and identity in Him. Hallelujah. I know it. His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living life
thank you, Jesus. Oh, yes, Lord, your loving kindness, oh God, all around the world. Let the praise begin. Hallelujah. Woo! Your love is beautiful, oh God. Thank you, Lord. Yes. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my light. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. Woo! All around the world, let the praise begin. Woo! Yes, Lord. All around the world, I am planted here by the waters, and I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Oh yes, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Yes, Lord, I am planted here. Lord, in this church, oh God. I am planted here by the waters, and I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Come on, church, sing it. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Woo! Yes, all the earth will worship you, Lord. We will sing praises to your name, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord, your love is so beautiful. Your love is so beautiful, oh God. Yes. All around the world, let the praise begin. 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 Woo! Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Lord God, in times of needs, Lord, you are always there because you are our shield, our strength, our portion, our deliverer, our shelter, our strong tower. Oh, thank you, Jesus.
Jesus. Oh, we will bless you, Lord. We will bless you forever. I will bless the Lord forever. And I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. Yes, Lord, thank you. And He has set my feet upon a rock. And I will not be moved. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Yes, Lord, thank you so much, oh God, for being always there, Lord. Whom have I in heaven but you? There's none I desire beside you. There is none I desire beside you. Yes, Lord, for you have made me glad. You have made me glad. And I'll say of the Lord, you are my shield. Come on, church, sing it to the Lord. My portion, yes you are. Yes you are, Lord. Strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Yes, Lord, you are our shield, our strong tower, oh God. Hallelujah. You have made me glad. You have made me glad. Come on, church, declare it to the Lord. I say of the Lord, yes, you are my portion. Yes, you are, Lord. Yes, you are. Strong tower, my present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter,
aming ibang takbuhan kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat. Oh, yes, Lord. Right now, oh God. Alam mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Lord, punong-puno ng pagpupuri ang aming mga puso ngayon. Punong-punong pasasalamat para sa iyo, Panginoon. Lord, ilang beses mo nang pinatutunayan every day of our lives, Panginoon. Salamat, salamat. Kaya naman, Lord, we pray right now that your name be exalted in this place, O God. Higher than all created things, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus. We call upon the name of Jesus. We seek your face, O Jesus. Hallelujah. In the day of trouble, you cover me, Lord. Yes, Jesus. In the day of trouble, you cover me. In the secret place, in the secret place of refuge, Lord, I will sing. So I pray, yes, I pray to you, Lord. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than dreams, higher than dreams. In the name of the Lord. Oh, the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than homes. Yes, Lord, higher than our dreams. The name of the Lord. Yes, Lord, your name is higher than our dreams, higher than our homes, oh God. Hallelujah. We seek your face, Lord. We call upon the name of Jesus. All we want is you, Lord.
your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. Yes, God. Jesus, Jesus, I will sing your praise. Call upon your name, Jesus. All I want is you more than anything. Jesus, Jesus, I will sing your praise. Call upon your name, Jesus. All I want, all I want, all I want. Jesus, Jesus, sing it to the Lord. Your face, yes, God. Call upon your name, Jesus. All I want, yes, all we want is you, Lord. Jesus. Zion and deep. Come on, church, sing it. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Yes, yes. Jesus. Come on, worship Him, worship Him, worship the Lord. Come on, hallelujah, higher. Jesus, come on, higher, higher, All we want is you, Lord Jesus. Oh, Jesus, we call upon the name of Jesus. We worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. I will seek, and I will seek your face. All upon your name, Jesus. All I want, all I want, all I want, Jesus, Jesus. And I will seek your face. Yes, Jesus. Call upon more than anything, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa na naririto ngayon. Wala kaming maitatago, Panginoon, sa inyo. Lahat alam mo sa buhay namin, Lord. At sa oras na ito, alam ko, nakikita niyo, Lord,
Lord, we want to say we love you so much. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Kulang ang salita, Panginoon. Kulang ang mga salita, Panginoon, kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa kabila ng aming mga unfaithfulness. Lord, sa kabila ng aming katigasan, stubbornness, Lord. Lord, sa aming pag hindi sunod sa iyo, Lord. But you remain faithful to us. Lord, you loved us so much, Panginoon. Salamat, Lord, hindi mo kami, Panginoon, binibitawan, Lord, sa kabila ng lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord. Lord, kahit na minsan, hindi ka namin pinapansin, Panginoon. Lumalayo kami sa iyo, Lord. Pero ikaw, patuloy, Panginoon, naririyan. Handang saluhin kami, Panginoon, sa lahat ng oras. Handa kaming proteksyonan sa lahat ng oras. Lord, salamat ng marami. Salamat ng marami. Church, come on. Say it to the Lord, ano man ang nais mong sabihin sa Panginoon ngayon. Say it to the Lord. Say it aloud to the Lord. Narito siya ngayon sa ating kalagitnaan. Ano man ang nais mong sabihin sa Kanya. Come on, church. Sabihin mo na sa Kanya ngayon. Sabihin mo na sa Kanya ngayon. Hindi natin alam ang panahon kung kailan siya babalik. Make sure masabi mo sa Kanya kung gaano mo siya kamahal. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. We need you. We love you. We want you. We want you. Lord, you alone. Jesus is enough, Lord. Ikaw ay sapat na, Panginoon, sa buhay namin, oh Diyos. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na makasunod sa iyo, Diyos. Tulungan kami ng iyong banal na Espiritu. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come and manifest yourself in this place. Come and manifest yourself in this place. Move in our hearts right now. Come on, Holy Spirit. Come on, Holy Spirit. We await on you. We await on you, Holy Spirit, to move in our midst right now, in our hearts right now. Hallelujah. Oh, we want you. We want you. We want you. Empower us. Empower us. Empower us, Holy Spirit. Because we can do nothing. We can do nothing, Lord, without you in our lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's just enjoy the presence of the Lord right now. Let's just enjoy the presence of the Lord. Oh, you are so beautiful, Lord. You are so beautiful. Hallelujah. Hallelujah. Breathe in. Just breathe in the presence of the Lord. Oh, yes, Lord. Let us enjoy the presence of the Lord. Let's just enjoy the presence of the Lord. Oh, it's so wonderful in the presence of the Lord. Oh, yes. Oh, yes.
Greater is He who is in you than He who is in the world. Yun po ang ating paninindigan. Kaya hindi tayo natatakot. Tinawag tayo ng Diyos para sa kapayapaan. So that wherever you go, wherever your feet lands, there will be peace. Magandang umaga sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. So, praise God. Today is the last Sunday of November. And so, Christmas na. December na, di ba? Masaya po ba ang ating mga kapatid? Today and sa mga following Sundays ng huling buwan ng ating taon. So alam ba natin mga kapatid that ang November 20 pala ay Universal Children's Day, no? Nakikita natin na ang the United Nations of the world celebrates children. Malaki po ang binibigay na value ng United Nations sa mga bata, lalo na sa kanilang mga karapatan and well-being. At kinikilala ang kanilang importance in building a better world, a better future. No po? So, kung magkagayon, as Bible believers, ang tanong natin, gaano pa kaya kahalaga sa Diyos ang mga bata? Amen? Mahalaga ba sa atin ang mga bata? Amen. So, ang tanong po natin, okay, pag sinabi nating bata, ang legal age po ng mga bata ay under 18 years old. Okay? So, sino po sa atin ang forever 17 years old? Gusto ko makita ang mga kamay ng forever 17. So, ang tawag po dyan ay isip bata. Or mga taong may probable Alzheimer's. Nag-end sa 17 ang kanilang mga edad. But of course, we cancel that thought, no? We declare that none of us will ever have Alzheimer's disease. Amen? Kasi kahit in our latter years, we can remain young, forever young. That is eternal life. Amen? So kahit na we are advancing in years, but our minds, our will, and our emotions will be forever young. Amen? So, napakabuti ng Diyos because tignan po natin, alam ba natin na tayo ay merong Foursquare Children's Ministry. Mayroon tayong gawain para sa mga bata because if the world gives so much importance or value to children, how much more ang Diyos, how much more the church should be. Dapat mahalaga sa atin ang mga bata. Di ba? Amen? Yes. So, ang ating pong pamagat or ang ating pong topic for today in line with the celebration of the Universal Children's Day, the children of the world and the children of the Lord. Amen. So, mahalaga po na maunawaan natin ito in the light of the scriptures. Let's pray first. Holy Spirit of God, we're asking you to guide us, lead us into understanding your word. Panginoon, alam namin mahalaga ang mga bata, but we need to see this from your word, from the biblical perspective, upang ito ay tunay na magpabago sa aming mga puso at isipan at tunay na makiayon kami sa iyong salita. Pagpalain niyo pong bawat isa
today. In Jesus' name, amen. So tingnan po natin kung ano ang disenyo ng Diyos sa marriage and family. Okay? So, makikita po natin sa biblical order of family. Ito po yung makikita natin sa 1 Corinthians 11 and Ephesians 5. So nakikita po natin dyan na ang mga bata, they actually complete the order of the family. Nakita ba natin si Christ ang head, sumunod ang husband? Jesus is the head of the husband. At nakita natin dyan yung responsibilities ng husband o ng father to protect the family, to lead the family, and to provide for the family. Okay? And under the husband is the wife, who is the comforter, the teacher, and the nurturer of the family. Nakita ba natin yan? And of course, comes the children who should love their parents and you should obey their parents. Okay? So napakaganda po ng order, biblical order of the family. Yung disenyo ng Diyos sa marriage, okay? So, pero alam po natin, not all of us can be husband or wife. Tama? May mga tao pong tinawag na maging single. May single blessedness na tinatawag. But all of us are children. Tama? Bakit ka nakatingin kay? May single blessedness ka ba? So, hindi yan totoo, no? Nais ng Diyos, may mga tinawag, I'm sure. But oftentimes, ang single blessedness is a choice. No? Kung gusto mo, okay naman sa Lord yan. Pero, masarap din po ang maging mother or father. No? The Lord wants to give us families. Amen ba? Yes. So, pero alam ba natin kung meron mang single blessedness, meron, tayo pong lahat are children. Tama ba? All of us are children of our own parents. Ang katotohanan lang, not all of us were blessed to have good parents. Tama? Some were not so blessed, but every Christian believer, alam ba natin, can be good parents. Okay? So, okay, next, tingnan po natin. God's design for marriage and family, makikita po natin yan sa Psalm 127:3. At ano pong sinasabi dito? Ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Okay? Sino po dito ang mga anak? Mga anak. Kayo ay pagpapala at gantimpala. You are God's blessing and rewards to your children. Okay? Sometimes when I think of children, parang yun lang na mga anak na natin. But even us, tayo din po ay mga anak. Right? All of us are children. Hindi man tayo naging mapalad sa mga magulang natin because in the first place, most of them were unbelievers. They were not Bible believers. Pero tayong mga parents ngayon na Bible believers, we have different perspectives and we have different understanding of life. Right? So, sa atin pong mga mananampalataya, ang sabi sa atin, ang mga anak natin ay blessings and rewards to us, parents, the husband and the wife. That is according to the Bible. Okay, sa atin pong kultura, iba ang pananaw, right? Especially yung older generation, iba ang pananaw nila about children. Okay? Like, from my own understanding and from what I have observed from my older generation, yung mga lola ko, lolo ko, mga kamag-anak namin, most of them, ang pananaw nila
ang mga anak nila ay parang pag-aari nila. Tama ba ako? It is like they own their children. Ang parents, parang sila ang may-ari ng kanilang mga anak. At ito pa yung naririnig ko, gusto nila ng maraming anak. Bakit? Para pagtanda nila, may mag-aalaga sa kanila. Tama ba? Tama ba ako? Let me see your hands if you agree with me. Yun ang nakita natin in our older generations. Okay? Basically because they did not have instructions from the Word of God. Para sa kanila, they invest in the education of their children for some reasons like ang mga anak nila will become their security blankets or their insurance policies. Pag ang mga anak ko ay mga nurses or doctors, inaasahan nila, pagtanda nila, may private doctor and may private nurse sila. Right? At kapag ang mga anak nila na doktor or nurse ay nasa abroad, umiiyak sila, nagtatampo sila. Meron nga akong anak na doktor, meron nga akong anak na nurses, pero wala sila. Nasaan sila? Nagtatampo sila. Because para sa kanila, nag-invest sila, nagpaaral sila, nagsikap sila para someday may magbabalik ng kanilang investment. That is the perspective or the mindset of the world, mga kapatid. No? And actually, mababait po ang mga Filipino children kasi they see to it na nababayaran nila ang utang na loob nila sa kanilang mga magulang. Kahit ang mga magulang nila ay matatanda na, todo suporta sila, right? Sila ang nagpapadala sila palagi ng pera. Of course, not everybody. May mga anak din naman na hindi ganon. Pero mostly sa Filipinos, ganun po ang kultura natin. Tumatanaw tayo ng utang na loob. Okay? Pero sabi po, dapat tayo mga Christians ay hindi ganun ang pananaw natin. Christian parents should not treat their children that way. Na dapat hindi tayo nag-i-impose nagdi-demand from our children. Kasi in the first place, our children are blessings and rewards to us. Okay? Sila po ay binigay ng Diyos sa atin para po pangalagaan at pagyamanin or para po ituring na mahalaga. Okay? Of course, some of you will not agree with me. Kasi nasa mindset po yan natin. Pero what I want us is to look at the Word of God. Ano ba talagang tunay na sinasabi ng salitan ng Diyos? Okay? So nakita natin ang first is that ang mga bata ay ano po? Ang design ng Diyos is that the husband and Christ is balikan natin, wait. Ang first ay ang disenyo ng Diyos na may order talaga. Christ is the head of the husband is Jesus, and the head of the wife is the husband. May submission, no? At ang children, ang pinaka end of the line, kumbaga ng order. So makita po natin na may mga tungkulin ang bawat isa. May tungkulin ng husband, may tungkulin ng wife, at may tungkulin ang mga anak. Okay? At ang pangalawa, makita natin na dapat ituring ng mag-asawa, ng mga magulang, na ang kanilang mga anak ay pagpapala at gantimpala. It is like, pag sinabing pagpapala, blessings. No? Because you are obedient to the Lord, binigyan ka ng blessing. Okay? And because you did something that na-appreciate ng Lord. Yun bang, you did something good that the Lord gave you reward. So children,
Sino ang mga children? You are God's rewards and blessings to your parents. Okay? Sana maunawaan yan ng mga magulang. Right? At mabago po yung pag-iisip natin na para bang ang mga anak ay mga ari-arian ng mga magulang. Okay? Ang pangatlo po is the responsibility of parents. Sabi po dyan, ano po ang sinabi? Sa Proverbs 22:6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. So mga kapatid, look at that, no? Ito yung isa sa mga core biblical verses na ini-instruct ang mga magulang to teach their children diligence. Okay? Yan po ay katuruan, ituro sa kanila ang gawa, ang God's ways, at maging consistent modeling of faith. Ang mga magulang ang magiging model, example ng pananampalataya. No, it pains me to see na ang mga anak pa ang mga anak ang Mommy, Daddy, Tay, Nay, magsimba tayo. It should be the parents. Tara, magsimba tayo, no? Mga magulang, katungkulan natin na dalhin ang mga anak natin sa pananampalataya. Okay? Na mayroon nga akong kilala dyan. Sabi niya, alam mo, Pastora, yung anak namin yan, bata pa siya. Pag linggo, ang aga-aga magising at nagbibihis na. Bakit? Magsisimba kasi siya. Pero minsan yung tatay at nanay hindi nagsisimba. Parents should be models of Christian faith and service. Teaching is not just lecturing. Madalas po tayo nagle-lecture, no? Na madalas ayaw ng tenga nila. Dapat tayo maging lifestyle natin, makita nila sa atin ang ating taus-pusong paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, hindi po lang duty yan ng nanay. Parang madalas, ang mga tatay, pinagkakatiwala sa nanay ang pagtuturo. No po? Dapat po ay makita sa atin yan. Okay? So, tingnan po natin another design, God's design for marriage and family. Okay? Makita natin kanina, nakita natin na ang tatay is under the lordship of Jesus Christ. After the Lord, ang tatay na agad. Mabigat pong tungkulin ng mga tatay. It is just sad that in the church, mas marami ang nanay kaysa sa tatay. Kasi nga po, sa kultura natin, ang mga nanay ang nananalangin, hindi ang mga tatay. Di ba? Pero alam niyo po, napakabigat po nito. Sabi sa 2 Corinthians, wait lang, mali ako. Ito po, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Mabigat po yan na utos ng Diyos sa mga tatay. Alam niyo po, in my observations, mas maraming mga anak ang mga masama ang loob sa kanilang mga tatay kaysa mga nanay. Do you agree with me? Mas mostly, di ba? Bakit? More fathers have hurt their children emotionally than their mothers. No? Ang hindi ko makalimutan sabi noon, makikita daw, ano ba? Ang mga anak magiging mapagmahal kung nakikita nila na ang tatay, mahal na mahal yung kanilang mga asawa. No po? Kasi, ang unang dapat mahalin ng tatay is ang kanyang asawa. Di ba order? Di ba? Si Jesus, tapos
ang father, tapos yung mother. No? May mga magulang, may mga tatay na mas mahal nila ang kanilang anak kaysa sa kanilang mga asawa. No? So dapat po, fathers, mahalin nyo ang inyong mga asawa para maging mapagmahal din ang inyong mga anak. No? And mahalaga po pala na ang mga tatay, sabi ko nga, mostly sa Filipinos, mas maraming mga anak ang may sama ng loob sa kanilang mga tatay. I, for one, I harbored hurts sa sarili kong tatay. Kasi nakita ko yung tatay ko, no? Pero anyway, mga kapatid, look at this study. Sabi dito, fathers have a crucial role in shaping their children's faith. Sabi po dyan, 72% of children stay in the faith when both parents are believers. Kapag ang mag-asawa, nanay at tatay, ay mga mananampalataya, 72% of their children will remain believers or stay in faith. Ganda, di ba? Kaya mga tatay, makiisa kayo sa pananampalataya, sa biblical faith ng inyong mga asawa. At of course, ang mabigat ang responsibility ay sa tatay. Because mga tatay, si Jesus is over you. Okay? So, and then sabi dyan, ilang percent daw po? 55% of children stay in the faith when just the father believes. O, tingnan ko yung mga tatay. Okay. Ilan lang ang tatay natin dito? Kung kayo lang ang mananampalataya, 55% of your children will stay in faith. Kahit kayo lang ang mananampalataya. Kahit hindi nga mananampalataya ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak ay magiging mananampalataya. Okay? So, kaya mahalaga pala yun sa mga kabataan natin. Kung mag-aasawa kayo, piliin ninyo kapwa mananampalataya. Amen? At lalo na kayo kung kayo ay lalaki, talagang panindigan ninyo ang inyong mga pananampalataya sapagkat napakataas ng percentage na ang mga anak ninyo ay magiging mananampalataya. Amen? Pero look at this. Only 15% of children stay in the faith when just the mother believes. Kapag ang nanay lang pala ang mananampalataya, 15% lang. Oh, nakakadismaya. No? Kaya dapat talaga malakas ang pananampalataya ng mga tatay. Kasi ang nanay only has very little influence. Kahit pa magtututuwad siya sa kapapanalangin. No? Malaki ang influence ng fathers sa faith ng children. Okay? Hanggang ngayon yan, of course. So, sabi po, ang mga mothers are, kaya sabi ko kanina, marami ang masama ang loob sa mga tatay. Ang mga nanay kasi more sacrificial kaysa sa mga tatay. Di ba? Napansin ba natin, mas maraming widowers na mga tatay ang nag-aasawa ulit kapag namatay ang kanilang mga asawang babae? Tama ba? Kaysa sa pag ang mga babae ang namatay ang asawa nilang lalaki, most of them remain unmarried. Kasi they have to support the children. Si Tochi, alam natin na si Tochi at saka si Techi, wala silang tatay, no? Bata pa sila. Pero yung nanay nila, nag-remain unmarried. Kasi gusto niya mapanatili, maayos ang kanyang mga anak. Pero alam niyo mga tatay, pag namatay ang kanilang mga asawa, 1 year or less, mag-aasawa agad yan. Yung mga sinumpaan, hindi talaga siya mag-aasawa. Hindi po totoo yun. Na? Kaya kailangan maging healthy. Mga nanay, remain healthy. Para
So, mas marami ang byuda na hindi nag-aasawa, no? But sa ating church dapat walang mabubiyudo agad. Amen? Kailangan po, we will not die, anong tawag doon, but we will live and declare that what the Lord has done sa ating mga pamilya. Okay? So, mga kapatid, napakahalaga ng mga tatay. No, napakahalaga pala. Ngayon ko lang na-realize ko, wow, dapat talaga ang mga tatay mag-step forward, manindigan, kasi napakalaki ng role ninyo sa buhay, sa spiritual life ng inyong mga anak. Do not remain quiet. Do not remain, may mga tatay naman kasi na sobrang masakit magsalita, no? Na yung mga anak ay umaalis, no? Kailangan loving and kind and patient ang mga tatay at talagang makita ang tunay na pananampalataya. Maging prayerful din ang mga tatay para sa kanilang mga pamilya at para sa kanilang mga asawa at anak, right? So we should encourage our husbands, mga nanay, encourage natin ang ating mga asawa na talagang maging matatag. We want more men in the church, more fathers. Amen? Kaya i-challenge natin ang mga UFM in next year. Dapat mas matatatag at mas matitibay. Na hindi lang sila sama-sama sa mga asawa nila, right? So anyway, ito pa po isang mahalagang biblical principle na dapat natin makita. Okay? Na kailangan natin maunawaan. Alam ba natin na sa Biblia, sabi po dyan sa 2 Corinthians 12:14, after all, children don't provide for their parents. Rather, parents provide for their children. Okay? It is the father's primary role to provide for the family. Of course, sa bagong panahon ngayon, both husband and wives are sharing in the responsibility of providing for the family. No po? But biblically, mga kapatid, the parents should be providing for the children's needs. Okay? Not only in the spiritual, but also for the material needs of the children. Okay? So, because of economic poverty, sa ating bansa lalo na, maraming mga anak ang nagtatrabaho bata pa. No? Bata pa nagtatrabaho na para to provide for their parents, especially pag ang mga magulang ay may sakit. Nakakaawa ang katotohanan, pero that is because in the first place, the parents do not know their responsibility. That is why parents should be close to the Lord. We should be receiving instructions from the Lord so that we can fulfill our duties and responsibilities. At hindi yung mga anak natin ang magtatrabaho ng husto para masuportahan ang mga magulang. No po? O hindi naman po ako against na ang Diyos ay mabuti, mabait, pinagpapala yung mga anak na mananampalataya so that they can actually provide for their parents. I know a lot of them, mga kaibigan ko, na sila ang bumubuhay sa kanilang mga magulang. Simply because their parents were not instructed from the Word. And that is their way of honoring. Kasi alam ba natin na ang Diyos din naman po pinagpapala ang mga anak na ino-honor at tawag doon, ginagamit sila ng Panginoon para pagpalain ng kanilang mga magulang.
Pero actually, ang katotohanan, sabi po sa Proverbs 13:22, good people leave an inheritance to their grandchildren. Of course, bago grandchildren, children muna, di ba? Good people. Sino ang good people dito? Lahat tayo, good people. We are good because the Lord is good. Ito po ang katotohanan. We should be living an inheritance to our children and grandchildren. But the sinner's wealth passes to the ungodly. The sinner's wealth passes to the godly. Ipinapamana daw ng mga ungodly people ang kanilang kayamanan sa mga mananampalataya. Okay? So, I believe God can bless Christian parents. Okay? So that we can actually live an inheritance for our children. Alam niyo po, may nabasa ako, I don't know if it is true. Marami sa atin ang mayroong sikat na Hong Kong actor na napakayaman. Pero ang kanyang kayamanan daw ay hindi niya ipapamana sa kanyang anak. Bakit? Kasi sabi niya, kasi kung ako, yumaman ako dahil nagsikap ako, dapat ang anak ko magsikap din. Ganon ang prinsipyo niya. Pero hindi po ganon ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sapagkat kung tunay kayong mabuting tao ka, iiwanan mo ng pamana ang iyong mga anak. No po? At hindi dapat masama ang loob mo na nagpapamana ka sa mga anak mo. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan magpamana. No? We should not, wag tayong mag-iiwan ng sama ng loob o ng curse. Ito pa po, do not ever curse your children. Sabihin natin, balang araw, mararanasan mo rin yan. Let us not do that. Ang order po, si Jesus, ang husband, ang wife, at ang children. Katungkulan po natin lagi mag-release ng blessing to our children. Never curse them. Wag na wag manggagaling sa bibig natin ang curses. Na kay balang araw, maghihirap ka din. Kung anong ginawa mo sa akin, yan din ang gagawin sa iyo ng mga anak mo. Yes, even though may consequence that it should not come from our mouth. We are just to bless, never to curse. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, nalungkot ako nung nakita ko yun sa news, na siya, hindi niya alam niyo yung kayamanan niya, ibibigay niya lahat sa charity at not to his son. Bakit? Kasi sabi niya, ako nagsikap sa sarili kong lakas at ako ay yumaman. At kung pamamanahan ko lang ang anak ko, magiging tamad siya. May katwiran. Pero hindi po yun ang katwiran ng Diyos, mga kapatid. No? Katungkulan na ng anak kung waldasin niya ang kayamanang iniwan sa kanya. Kasalanan niya na yon. Pero sa mata ng Diyos, tama ang ginagawa ng magulang na nagpapamana sa anak. Amen? At wag natin isusulsul. Ano ba to? Ano tawag doon? Wag nating wag nating isusumbat sa kanila. Wag nating isusumbat. Kasi yan ang isip ng mundo eh. Susumbatan ng anak. No? Or sasabihin nila, magsikap din sila sa sarili nila. Hindi po ganun. You are not a good person. Pag ganun ang thinking mo. Iba yan. Yun pong second phrase, ayan ang principle po yan ng wealth transfer. Yung transfer ng mga hindi mananampalataya ay ibibigay sa mga mananampalataya. It's another principle. But the principle that good people, godly people, ay nag-iiwan ng pamana sa ating mga anak.
Kaya gusto nyo ba na pagpalain ng Diyos ang inyong mga magulang? Bring them to the Lord. Bring them to the Lord. Kung kayo ang mananampalataya sa inyong pamilya, bahaginan nyo ng gospel ang inyong mga magulang para sila'y maging manampalataya at pagpalain sila ng Panginoon para maging maunlad ang kanilang mga buhay. Minsan ito yung mga anak. Ito yung mga anak, nagsisikap sila. Nagsisikap sila para sila ipagyamanin ng Diyos, para ipakita sa kanilang mga magulang, pinagpala ako ng Lord. At ito, kayo ay pasasaganain ko. Bibigyan ko kayo ng, anong tawag doon? Kaginhawaan sa buhay. Di ba ganun ang mentality ng Filipinos? Ang anak, magsisikap na mabuti at para umunlad ang buhay ng pamilya. Si nanay at saka si tatay, guminhawa ang buhay, salamat kay anak. Okay naman po yun. Pero mga anak, una niyong dalhin ng Panginoon. Ang sa inyong mga, unang dalhin niyo sa Panginoon ang inyong mga magulang para una silang pagpalain ng Panginoon. At sila ay pagpapalain ng Lord upang mag-iwan sa iyo ng pamana. Amen? Yes. So, tama rin yun. Yes. Yun. Eh kung maunang mamatay ang anak sa magulang, di pa ganun ang nangyayari? No? Pero anyway, mga anak, mga magulang, let us not pressure our children. Let us not demand from them. Kasi sa prinsipyo po ng Diyos, tayong mga magulang ang may unang katungkulan sa ating mga anak. Amen? Huwag po natin isipin na katungkulan ng mga anak natin na buhayin tayo, lalo na sa ating katandaan. I believe God is able to support us kahit sa huling sandali ng ating mga buhay. Amen? So pag tayong magtatampo, may mga anak tayo na maaring ipadala sa abroad or sa malayong lugar. Kung hindi man nila tayo kalingain in the last days or in our old age, just let them go. Bakit? Kasi hindi nila katungkulan na tayo ay paglingkuran. But if they have a good heart, sila na po mismo ang magkukusang loob. Di ba mas maganda yung ganun? Yung hindi ka nagde-demand, pero kusang loob, nasusuportahan ka at mamahalin ka ng mga anak mo. Bakit? Nakita nila si Kristo sa buhay mo. At pinanindigan mo at ginampanan mo ang tungkulin mo bilang isang mabuting tao. Amen? Yes. So, i-recap po natin ang disenyo ng Diyos. The biblical principles regarding our children in the world. Tayong mga magulang, mga kapatid, let us know this for sure, that children are God's blessings and rewards to us parents. Right? Tayo pong mga magulang, pagpapala at gantimpala ang mga anak natin sa atin. Amen? Alam niyo po, as you know, our story, 10 years po kaming walang anak. Okay na sa amin. Wala na okay lang, no? But the Lord has blessed us with 2 children. Okay? Hindi man kami karapat-dapat. But you know, kami po'y nanggaling sa old system ng aming pag-iisip ay hindi katulad ng, hindi updated sa Word of God. Because alam niyo po, malaki ang role ng ating, anong tawag doon? Tradition. Malaki yung role ng tradition natin, yung mga family tradition, yung mga paningin natin or pagkaunawa natin patungkol sa pagpapamilya. Di ba? So, nanggaling din kami sa ganon. Kaya for a long time, ang isip namin, ang mga anak ay pag-aari ng magulang,
yung mga anak ay dapat may katungkulan sa atin, dapat ma-please ang mga magulang, but it should not be pala. Nakita po natin sa biblical principles, dapat ang mga magulang ay pleasing before the Lord so that they can also be pleasing before their children. And that way, you are modeling, you are exemplifying your faith to your children. Hindi mo sila bibigyan ng sama ng loob para sila ay lumayo sa Panginoon. They will be inspired to serve God because nakita nila na ang kanilang mga magulang ay tapat sa kanilang pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, we can still change our mindset. Let us start taking care of our children, considering them as blessings and rewards to us, their parents. Amen? Yes. And of course, number 2, parents must teach and model their faith to their children. Tayo po ang modelong tinahanap nila. Hindi yung fashion model, no? Kundi yung mga modelo ng pananampalataya. Na hindi lang tayo model sa church, we should be models in the family. Okay? Number 3, fathers are to train them in the Lord, avoiding actions that provoke wrath. Huwag silang magkakaroon ng galit o pagkamuhi sa atin just because they are not pleasing to us. Alam niyo po, hindi maiwasan na ang mga magulang ay may mga failed expectations sa kanilang mga anak. May mga anak na hindi pa agad nakikita ang kanilang pagsunod sa Panginoon. May mga anak na displeasing pa sa kanilang mga magulang. But do not give up. Just keep on praying and keep on hoping, Lord, it is God who can touch their hearts. Lahat ng puso ng tao ay nasa kamay ng Diyos. And God always can touch them. Amen? And let us not, huwag tayong mag-iiwan ng sama ng loob o galit sa kanilang mga puso because we can actually hinder them from coming to the Lord. Di ba? Sabi nga, di ba? Wag daw natin, sabi po sa Matthew 19:14, let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. Minsan po ang mga magulang pa ang nagiging hadlang para lumapit ang kanilang mga anak sa Diyos, para maglingkod sila sa Panginoon. Okay? So anyway, mga kapatid, what is number 4? Parents are to provide their needs and to leave an inheritance. No? So, dati po si Tita Alma, lagi niyang sinasabi, bago kayo, pag nasa later years of life na kayo, yung mga ari-arian ninyo ay ipamana na ninyo sa mga anak ninyo. Kasi, para wag nila pag-awayan. No? So, which is also good advice. No po? Pero minsan nga po, iba-iba ang lakad ng mga anak natin. No? Iba-iba ang lakad ng mga anak natin. Minsan, iba-iba rin ng kanilang pananaw at pag-iisip. But just the same, parents, good parents, ang mga mabubuting magulang ay nag-iiwan ng pamana sa kanilang mga anak. Amen? So that when they would remember you, kahit wala ka na, may maiiwanan kang legacy that you were a good mother or a good parent. Amen? So sabi po, parents, kung walang maipamana, start praying. Parents, kung wala ka pang maipamana, magpakabuti tayo sa Panginoon. Let us seek the Lord because God is able to make us rich. No? Or hindi man tayo makapagpamana
milyon-milyon sa ating mga anak. But pwede tayong magpamana ng spiritual wealth sa kanila. Pwede tayong magpamana ng, alam mo yun, noon po lagi kong sinasabi sa mga workers namin, dati naming work, na alam ba natin that the Lord can bless us? At sometimes po ang blessing na yan, hindi natin makakamtan in our lifetime, but the Lord will bless our children. Maniniwala ba kayo doon? Kaya ng Diyos na bigyan ng pagpapala ang ating mga anak dahil tayo po ay naging tapat sa Panginoon. Amen? But still, magpatuloy po tayo because we never know how the Lord can bless us. No? Ang nakita ko lang talaga na nalulungkot ako, marami sa ating mga Filipino hindi na naghahangad. No? Wala. Ang church is not a priority. Serving the Lord is not a priority. But if you put God first in your life, mga kapatid, ang Diyos ay kayang pagyamanin ang iyong buhay. Bakit? Anong sabi sa Philippians 4:19? And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Mula sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, pagpapalain niya ang ating mga buhay so that pwede tayong magpamana sa ating mga anak. Amen? Yes. Okay. So, pinag-usapan natin ang our children in the world. Tingnan naman po natin ang children of the Lord. No? Who are the children of the Lord? The children of the Lord, there are 4 points that we must remember. The children of the Lord are all who accepted Christ. We are brothers and sisters in the Lord. Ha? Ang ating eternal home is in heaven. No one is older or younger. Okay? Eternal life is ageless. Ang Diyos po ay nagbibigay ng karapatan, ng kapangyarihan, so that we will become children of God, children of the Lord, if we believe in Jesus. Okay? So, who are the children of the Lord? We are the children of the Lord. So, mga kapatid, dapat lagi natin tanggap ang Panginoon sa ating buhay. Okay? And remember, as children of the Lord, we are brothers and sisters. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo yan sa Panginoon. Right? Children. Ito naman po, minsan napapansin ko, ang mga children, lagi na lang nila gustong children sila. Na lahat ng responsibilities nasa mga magulang nila. As children of the Lord, we are responsible for one another. Amen ba? Ang nanay mo, responsibility mo. You are spiritually responsible for your father and for your mother. We are responsible for one another. Tama? Kasi may mga panahon po, mga kapatid, na nadadown din ang nanay o ang tatay. And it becomes your responsibility as a son or as a daughter to lift up your mother or your father. Right? Kahit ang husband and wife, brothers and sisters, bilang children of the Lord, ang mag-asawa are brothers and sisters in the Lord. No? Hindi yun lagi na lang si mami na lang ang laging malakas. Si daddy na lang ang laging matibay. At ang mga anak ay sila na lang ang lagi mong dinadala sa panalangin. Right? We should be bringing each other to the Lord. Na mga anak, hindi lagi ang nanay mo, ang tatay mo, ang responsable sa iyo. We are responsible for one another. Amen?
Okay, and how about our home? In our home, of course, ang tatay ang head of the family, di ba? Ang tatay ang haligi ng tahanan, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Ano naman ang mga anak? Ang mga anak ang pasaway sa tahanan. Mga kapatid, heaven is our eternal home. At may mga members of the family tayo na nauna na sa atin. Okay? It is a sad reality, but it is a happy occasion to know na nandun na siya. In fact, may representative na tayo sa langit. Okay? This last 2 months, ilan ang tatlong wake, tatlong close friends and family, almost family sa amin ang sumalangit na ang kanilang sumalangit na sila. Ibig sabihin, graduate na sila at nandoon na sila sa langit. Okay? They are now enjoying life in their eternal home in heaven. And I want to remind us, in heaven, kung ang namayapa mong asawa at tatay ay 72 years old nung siya ay umuwi sa Panginoon, doon po hindi na siya 72. Siya ay 30 years old na lang. O, di ba? Batang-bata, gwapong-gwapo. Right? So, mga kapatid, sa langit, sa tahanan natin sa langit, walang bata at walang matanda. Aren't you glad? Diba, Tita Patty? Lahat tayo ay bata pagdating sa ating eternal home. That is because we are children of the Lord. Amen? Dito lang po tayo sa mundo natin, sa daigdig natin, mayroon ng age limitation. Dito lang tayo may seniority. O, di ba? Sa langit po, lahat tayo ay equal. Okay, and again, eternal life is ageless. No, wala pong pagtanda sa kalangitan. Kaya kahit malungkot man ang katotohanan, na kailangan talaga natin lumisan sa daigdig na ito, mga kapatid, hindi po yan bagay na araw-araw pinagluluksa. Okay? It is a truth that we can celebrate every day. We should be happy for those who have gone ahead of us. Bakit? Now they are enjoying a life that is ageless. Walang limitations, walang sakit sa tuhod, walang arthritis, walang gray hair, diba? Walang wrinkles, at beautiful, at wala ng mga utang, at wala ng canceled na mga utang nila, no? Wala ng bill sa Meralco o sa Prime Water. No more worries. Yun ang malungkot, ano? Yung pinamana mo sa mga anak mo ay utang, ano po? I pray na hindi mangyari yan sa atin, mga kapatid. Amen? So, children of the Lord, we as children of the Lord, we must celebrate life. We must celebrate the fact that we are children of the Lord. We have children in the world, but as children of the Lord, ang mga anak natin ay hindi natin palaging responsibilities. Alam niyo po, as a mother, minsan nalulungkot ako, kailan mag-i-end ang responsibility ko as a mother? Kailan, wala po pala, tama si Tita Patty, walang ending ang responsibilities mo as a mother and as a father to your children in the world. But as children of the Lord, tayo po, we take responsibility for one another. Amen ba yan? Maliwanag ba yan, children? Younger children? Young adults? You are responsible for your mother and your father spiritually.
Kailangan alamin natin, kumusta ba ang daddy ko, ang mami ko. May mga panahon ba na nadadown din siya? Because it is true, it is a reality. At times, I cry alone. At times, tinatamaan din po ako ng depression. Tinatamaan din po ako ng kalungkutan. But thank God for this truth, these biblical truths, na as children of God, hindi lang ako ang may responsibility. Even my children should be responsible for me. Even my husband should be responsible for me. Amen? At tayo po bilang church family, we should be responsible for one another. Amen? Yes. And of course, mga kapatid, sabi nga po sa Romans 8:17, let's read this. And since we are His children, in fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Mga kapatid, pare-pareho tayong tagapagmana ng Diyos. Okay? Eternal ang ating mga mana. Lahat tayo, pare-pareho ang pamana natin. But of course, sa mga tunay na naglingkod, nagsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos, iba pa yung pamana, iba pa yung rewards. May mga rewards po para sa mga lingkod talaga ng Panginoon. That is why as a church, we are encouraging everybody na tayo'y maglingkod alang-alang sa mga gantimpala na mga pwede natin makamtan sa ating pag-uwi sa ating eternal home. Amen? Yes, and so, mga kapatid, mga kapatid, brothers and sisters, let us always be reminded na as children of the Lord, this is what we have and this is what we are. Amen? So, in conclusion, mga kapatid, sabi po dito, may all the children of the world become children of the Lord because their parents love the Lord more than the world. You see, bilang mga magulang, if we truly love the Lord, our children will become children of the Lord. Diba? Maaring nakahiwalay ka sa iyong mag-iina, sa iyong mga anak. Keep on believing. Keep on holding on sa Panginoon because in due time, the Lord will do something. Magpatuloy ka sa pananampalataya, kapatid. Because if you truly love the Lord, ang mga anak mo will also become children of the Lord. Just keep on loving the Lord more than what the world can give you. Amen? Yes. So pagpupuri sa Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating Panginoon ay tunay na mabuti sa ating mga buhay. So do you feel good after hearing this? Alam niyo po ako, this is one of the messages na iniyakan ko. Bakit? This is the message that, nagbigay sa akin ng so much comfort and joy as a child of God, bilang anak ng Diyos. Nakita ko ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa akin as a child, bilang anak. And then nakita ko rin pong katungkulan ko bilang magulang sa aking mga anak. Napakahalaga, ang salita lang talaga ng Diyos ang pwedeng magbigay ng liwanag sa ating mga pag-iisip at pwedeng magbigay, pwedeng mag-correct at mag-change ng ating mga pananaw. Di natin maiwasan bilang magulang, ang dami nating demands. Gusto natin sa mga anak natin, ganito ang gawin nila, ganito, yung parang gusto natin, i-please tayo, sundin ang gusto natin. Minsan din nila nire-respeto ang ating mga karapatan kasi parang lagi kang anak, lagi mo silang anak. Hindi ganon. Nakita ba natin na hindi ganon ang prinsipyo ng Diyos sa atin? Kaya kung tayo mga magulang,
na may mga hindi pa magandang prinsipyo. Let us allow the Word of God to transform us. Patungo sa mga pananaw natin, patungkol sa ating mga anak, sa mga pananaw natin, patungkol sa ating mga responsibilities, at maging sa mga pananaw ng mga anak, sa mga magulang, at sa responsibilities natin sa bawat isa. Amen ba? Purihin po ang Panginoon. I don't know if the children are ready. Pakitawag nga ang mga bata because we want to pray for them. Hindi pa po matibay ang ating children's ministry. But I hope that in the coming New Year, in 2026, kailangan po natin ayusin ang ating children's ministry. No po? And I pray that the young professionals, the young people, ay magbibigay po ng panahon. Sila lang ang bata natin. Okay, yung iba pa po, na bata, babies, come on. Yan. Dalhin dito ng mga bata kahit makulit. Sige po lahat ng bata. Under 17 years, under 18 years old. Meron ba? Punta po dito. Sabi ko yung batang isip, ano yun, Alzheimer's. Yung mga under 18 years old. Yan. Ipagpipray po natin sila. Ayan. Picturean naman natin yung mga bata natin. May gifts ba tayo sa kanila? May gifts tayo sa kanila. Ayan. Okay. Yung ibang bata ay absent today kasi dahil siguro sa panahon. Mga kapatid, ang daigdig po natin ay nagbibigay ng so much importance and value to children. Kasi nakikita nila that the children, they have the potential to build a better world, a better future. Pero alam ba natin, higit po ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga batang ito. Because they will be the future leaders in the kingdom of God. Amen? Okay, let's all rise to extend our hands sa ating mga anak, sa mga, meron pang baby na nasa likod. Please bring the baby here. Si Janaya, sino yun? Si Janaya? Nasaan si Delia? Nakita ko si Delia nandyan kanina. Dalhin po ang mga bata. Ayan. Yan. Okay. Para mapicturan po natin. Yan mga kabataan. Below 18 years old. Sapagkat sila po yung mga bata pa. Come, move dito, Darren. Darren. Ayan. So. Ayan. So marami naman pala tayong bata. Diba? At mas marami yung mga isip bata. Okay, let's pray for these children. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Sa araw na to, nauunawaan natin kung gaano kahalaga sa iyo ang mga bata. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga batang ito are God's gift and blessings to their parents, Panginoon. At ang dalangin namin na ang kanilang mga magulang ay tunay na magkaroon ng malalim na pag-ibig at paglilingkod sa iyo upang makamtan nila ang mga biyaya at papapala para sa kanila, pamilya, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, mangusap ka sa bawat isa, lalo na sa mga magulang, upang sila po, Panginoon, ay maging mabuting magulang. At ang dalangin namin na sa bawat batang naririto, pangalagaan mo po sila. Ingatan, Panginoon, na ang kanilang mga puso
ay manatiling nakatuon sa iyo, Panginoong Hesus. Nalalaki sila, magmamature sila ng may pag-ibig at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami na ang bawat isa sa kanila ay gagamitin mo na maging tagapaglingkod sa iyong kaharian. Biyayaan mo sila ng excellent spirit, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay maging mga lingkod ng Diyos in the future. Alam namin, Lord, sila po, Panginoon, ay maglilingkod din sa iyo. Bigyan mo sila mga gifts and talents na gagamitin nila sa kanilang paglilingkod sa iyo. Maging ang mga babies, Panginoon. Mel, come here. Yan. We still have a baby that's still in the tummy. Lord, we thank you. Maging may babies kami na nasa online. May mga batang nakikinig online. Patuloy niyong pagpalain at ibuhos ang lahat ng pagpapala para sa mga batang ito, Lord, na today we understand, Panginoon, that they are your gift and blessings, not only to their parents, but even to this church, Panginoon. Lord, maraming salamat that this church will take care of them and that we will do everything we can upang sila Panginoon ay manurture at mapagyaman namin. Pagpalain niyo po ang lahat sa amin, kaming lahat, because we are also your children. We are the children of the Lord, and we are thankful for assuring us with your love. Kami pong lahat ay minamahal mo. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Yan. Meron tayong gifts para sa kanila. Picture. Okay, wait lang. Picture lang po tayo para we can send this to our division. And Mel, yan. Mel, you have to be, kasi ikaw ang FCM coordinator natin. Okay, hawakan ng mga gifts, and then smile. Yes. Wow. Sige. Sigaw natin. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Amen. Okay. Okay, next po. Ayan, good morning po. Na-bless po ba tayo ngayong umaga sa topic natin? Amen. So, ang dami nating natutunan, yung mga parents, yung mga anak. And thank you, Pastora, for the message. Ayan. Ang saya ni Nathan. Ayan. So, ngayon naman po, dumako po tayo sa ating pagbibigay. So, basahin po natin ang 2 Corinthians 9 verse 6. Sabi dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Amen. So, ito pong verse na to ay paalala po sa atin na ang pagbibigay ay hindi obligation. Ito ay expression ng pagmamahal at tiwala natin sa Diyos. So, sinasabi dito na kung konti lang ang itatanim natin, konti lang rin ang aanihin natin. Pero sabi dito, kapag bukas palad tayo na nagbibigay sa Diyos, mas sagana rin ang balik ng Panginoon sa atin. Kaya as we give today, alalahanin po natin na God deserves our best. Hindi yung sobra lang, hindi yung okay na yan, yung natira na lang sa kung ano yung natanggap natin. So, let's always remember na He is the source of every blessings that we have. And yung mga provision, strength, life, and grace, lahat yan galing kay Lord. Kaya kapag nagbigay tayo, let it come from our heart
And let's say na, Lord, you deserve it. You deserve more than this, and I trust you with what I have. So, hindi ito tungkol sa amount, kundi sa puso po natin. So, a generous heart honors God, and a trusting heart attracts His blessings. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating tithes and offering. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. As we give today, O Lord, tulungan mo kaming ibigay, hindi lang kung ano ang sobra, kundi kung ano ang nararapat para sa iyo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong handang magbigay ng may joy, may tiwala at may pagmamahal. Lord, Ikaw ang source ng lahat ng meron kami, kaya we return to you our offering, naway magamit ito para sa paglago ng iyong kaharian, strengthen our faith, enlarge our hearts, and remind us that we sow generously. You bless us more than we can imagine. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Dada. Low. Low po. Dadako naman po tayo sa ating mga announcement po. Don't watch po Tuesday, Thursday, Saturday, 5 a.m. to 7 a.m. po via Zoom Messenger po. Prayer meeting every Wednesday, 3 p.m. to 5 p.m. po. Rodelito sa Madeo Cavite, every Friday, 3 p.m. to 5 p.m. po. Hope Crossroads silang worship service po 8 a.m. to 9:30 a.m. Then Bible study po natin Thursday to 2 to 3 p.m. po. Thank you po.